Senate of Malacanang tila nasupalpal ng Supreme Court dahil sa naging desisyon na ibasura ang petition ng isang teacher na parang pinalalabas ng teacher na yun na parang legal. Yung naging quorum nila Gatchalian nung nakaraan na nung nagpalit pa sila nung Senate leadership. Which is hindi naman talaga. Alam naman natin na illegal yun. Sa dinami-dami ng mga Pilipino na marunong magbasa, alam natin na talagang dapat manaig yung 1987 Constitution. Pero etong mga to pinagpipilitan pa rin talaga ang kanilang mga sarili na makapaghari-harian dyan sa loob ng Senado. At eto nga, dun sa naging desisyon ng Supreme Court na yan, parang pinalalabas ng Supreme Court na hindi naman talaga agreed party itong teacher na to. At hindi naman siya yung directly involved dyan sa usapin na yan. Kaya kumbaga, ang dapat na mag-file ng case kung sakali, hindi yung teacher na yun. But instead, yung mga involved talaga, sila Senator Gatchalian, o yung side nila Senator Alan Peter Cayetano. Yun ang naging pahayag o yung interpretation ko dun sa naging desisyon ng Supreme Court. At masasabi natin dyan na ang Supreme Court talaga hindi nagiging bias ngayon. Na ang Supreme Court nagiging nasa gitna lang sila. Hindi sila kumakampi pabor kila Gatchalian o pabor sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nga siguro alam nila na mahaba-haba pa ang magiging diskusyon tungkol dyan sa issue na yan at marami pang mga debate ang kailangan pagdebatehan para talagang masabi kung sino ang illegal, no? Although alam naman natin at ang dami rin mga lawyers na nagsasabi ngayon kahit sa mga social media na yan nga talagang hindi legal ang 12 bilang majority, dapat talaga 13. Pero etong ang ginagawa ng bulok na administrasyon na ito, parang nangangarap pa rin talaga sila ng patuloy na mahawakan nga ng todo-todo. Hindi naman papayag siguro ang taong bayan yan. Dahil ang taong bayan ngayon, ang mamamayang Pilipino, talagang mapagmasid na. Talagang bawat balita, tutok na tutok tayo. At talagang nakikialam na tayo sa panahon ngayon. Kaya hindi sila pwede magkamali na kukontrolin nila ang Senado. Dahil alam naman natin na dapat may independensya talaga. Pwera na lang sa mga weak leader, ika nga, ng mga senador ngayon dyan na talagang nagpapahawak tila mga kapit-tuko sa kapangyarihan dyan sa Malacanang. Yun nga, sabi ni Senator Alan Peter nung nakaraan na kapag ganyan na nangyari, kapag hinayaan natin na walang lumalaban at hinayaan natin na ang Malacanang o ang palasyo kontrolin ng Senado, susunod niyan hindi na kailangan ng majority na 13, kahit 12 hindi na raw. Isa na lang ang kailangan dyan na senador, hawakan ng Malacanang. At yun na yun, talagang impluensyado na. Wag naman sana umabot sa ganun. Alam kong tayong mamamayang Pilipino talaga, hindi tayo papayag sa ganyan dahil hiwalay talaga ang Senate sa executive branch. Kaya yan, hintayin natin kung ano pa mga susunod na magiging galaw na administrasyong ito, kung ano pa mga gagawin nila. Meron pa ba silang mga ipapaprontang tao o meron pa silang mga ipafile na kaso dyan? May gigipitin pa ba sila sa side ng mga Duterte? Abangan natin yan. Pero sa ngayon, yan muna. Maraming salamat mga Kanoypi.